Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nangangailangan sa mga bayan-bayan na lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-iisang daang butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay sa pamamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila, hindi makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi, ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig sa salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ginamit ni Jesus ang talinhaga ng naghahasik ng binhi para ipakita hindi lang kung paano tumutubo ang tao, kundi kung paano nasisira ang tao. Paano nasisira ang tao. Kung minsan, maganda rin naman ang aral sa perspektibo ng negatibo. Minsan, maganda matuto sa negatibo. Ika nga, may matutunan o may matututunan sa pagkakamali. Naniniwala ba kayo doon?
may matututunan sa pagkakamali. Sino sa inyo ang nagkamali na? Taas ang kamay. O, di ba? Lahat naman tayo. No? Merong pagkakamali. At maganda na dapat sa bawat pagkakamali natututo. Kasi ang pagkakamaling hindi natututunan, naiiwang pagkakamali. Di ba? Pero sa pagkakamali, kung ikaw ay natuto, ang pagkakamali ay pwedeng maging aral. Aral. Ipinapakita kung paano tumutubo ang isang tao. Yan yung narinig natin sa Ebanghelyo. Ano sabi? Ito yung sa pamamagitan ng pagtanim ng may pakikinig sa salita at pangaral. Hindi lang dapat nakikinig sa salita, dapat na itatanim. Iniingatan sa kanilang puso at nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Nakapagtanim na po ba kayo? Di ba? Pag nagtanim, iniingatan mo, iniintay mo hanggang mamunga. Pinagtsatsagaan, dinidiligan. Ganun magtanim. Pero, pinagtuunan din ni Jesus ng pansin ang iba't ibang paraan kung paano nasisira ang binhi. Paano nasisira? Una, sabi, kapag inalis sa puso ng tao ang salita o pangaral na naitanim. Kapag inalis sa puso ang salita o pangaral na naitanim, malamang wala talagang tutubo kapag inalis ang itinanim. Alam ko yung mga magulang dito, bata pa lang, nangangaral na sa kanilang mga anak. Tama ba? Hello? Ano po ba tinuturo nyo sa mga anak ninyo? Natuturo ba ng pangaral? O tinuturo lang ang salitang mama at papa? Hello? Baka naman puro mama at papa lang, puro Jollibee. Yan ang alam. No, 'di ba? Turuan ng pangaral, no? Pero nasisira ang itinanim kapag inalis sa puso ang salita at pangaral. Halimbawa, alam mo sa puso mo na masama ang magnakaw. Tama? Sinong nakakaalam na masama ang magnakaw? Taas nga ang kamay. O, 'di ba? Lahat naman tayo alam natin, 'di ba? Pero kapag inalis sa puso ang kasamaan sa pagnanakaw, ano nangyayari? Naninigas ang puso. Pag nanigas ang puso, wala na itong nararamdaman. Kapag nanigas ang puso, wala nang nararamdaman. Kaya nga, ang pagnanakaw nagiging normal. Hello? Normal na ba sa atin ang pagnanakaw? Dapat hindi maging normal yan. Dapat sinisita yan. Dapat hindi tayo naninigas. Pangalawa, paano nasisira ang binhi kapag hindi tumitimo ang salita o pangaral sa tao? Ano ibig sabihin ng tumitimo? Kapag hindi na ibabaon. Di ba kaya ngayong mga nanay, paulit-ulit, di ba? Hanggang mabaon, hanggang malagay sa isip, hanggang malagay sa puso. Yung sinabihan kang masama ang magnakaw, pero hindi ito nabaon sa iyong isip at puso. Ano nangyari? Yung tengang kawali ka lang. Tengang kawali. Kaya sa huli, patuloy ang pagnanakaw. Mga magulang, dapat pag nakikita ninyo ang inyong mga anak na hindi tumitimo sa kanilang isip o sa puso ang mga aral, dapat hindi nyo sinusukuan. Alam ko, mahirap din ang paulit-ulit. Pero yun lang ang tanging paraan para tumimo sa isip
tumimo sa puso ang pangaral. Huwag niyong sukuan. Minsan may mga salita rin ng nanay natin, "Nako, pagod na ako sa inyo. Sawa na ako sa inyo." Wag. Ulit-ulitin nyo. Kasi kapag hindi na niya naririnig sa inyo, kanino nyo gustong marinig yan? Sa mga anak nyo. Hello? At para saan pa at naging magulang kayo, huwag niyong sukuan hanggang mabaon sa isip, no? Anak, mag-aral ka. No? Kapag ayaw mag-aral ng anak mo, ulit-ulitin mo. Araw-arawin mo. Ha? Hanggang mabaon. Kasi pag hindi nababaon, hindi yan tutubo. Pangatlo, nasisira ang binhi kapag dumaan ang pagsubok at tumitiwalag ang tao sa salita o mga pangaral. Yung kahit alam mong masama ang magnakaw, nang magipit ka, anong ginawa? Ayun, nagnakaw pa din. No? Naharap sa pagsubok No? Meron tayo ganyan. Nung ang dali-dali matukso, anong katwiran? Ako mahina lang No? Katwiran ba yun na mahina ka? Kasi hindi nabaon ng husto ang aral. Kung yan ay nabaon ng husto, kahit na anong bagyo, kahit na anong pagsubok, hindi agad yan mabubunot sa iyo. Maliwanag. Paulit-ulit ako. Pang-apat, kailan nasisira ang binhi? Kapag nabuyo ang isang tao. Ano yung nabuyo? Nasulsulan. Yon, magandang Tagalog yun. Nasulsulan. Di ba ganon? Yung dahil ang sinasamahan mo, mga magnanakaw, sa totoo lang, wala namang masama. No? Walang masama, sumama ka sa magnanakaw. Pero kung nabuyo ka, at nagnakaw ka, iyan ay masama. Di ba? Kaya nga hindi ka dapat sumasama kung kani-kanino. Pinipili mo ang sinasamahan mo kung sino ang makakapag-impluwensya sa iyo. Diyan tayo nasisira kapag nabubuyo, nasusulsulan. Kung babalikan natin ang ating lahat ng pagkakamali sa buhay, lahat ito ay may kaugnayan sa ibinigay ni Jesus na dahilan. Alisin mo yung example ng pagnanakaw. Maaring siguro pagkakamali mo ay yung pangangaliwa. Ano pa? Nung pagmumura. Ano pa? Hindi ko alam kung ano po ang inyong mga pagkakamali sa buhay. Pero lahat ng yan, doon nag-ugat sa mga pangaral ni Jesus, sa mga turo ni Jesus, sa mga sinabi ni Jesus. Kaya nga, hindi ba, kapag tayo nagkamali, ang nasasabi natin sa sarili, kung nakinig lang ako, kung nakinig lang sana ako, kung sumunod lang sana ako, kung tinanggap ko lang lahat ng payo. Diba? Yan ang ating nasasabi. Ngayong araw na ito, aalis na sa ating piling, sa ating parokya, ang imahe ng mahal na ina ng laging saklolo. No? Nalalagi ito ng isang linggo dito sa atin. No? Alam nyo, ang mahal na ina, nung hiningan siya ng saklolo ng mga tao sa kasalan sa Kana. Alala niyo yung kwento? No? Sa kasalan sa Kana, nagkaroon ng unang milagro. Anong sinabi? Nang sabihin ng mahal na ina sa mga tao, pakinggan nyo, sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Sino yung kanya? Kay Jesus. Sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Para magkaroon ng pagbabago, para magkaroon ng milagro, ang susi, sundin at pakinggan si Jesus. Matatapos ba ang pagnanakaw sa ating bansa? Matatapos ba ang korupsyon? Magkakaroon ba ng milagro? Magkakaroon ba ng pagbabago?
wala kung hindi tayo makikinig kay Jesus. Kung hindi natin susundin si Jesus. Pero may pagbabago at may milagro kung makikinig na tayo kay Jesus. Kaya panawagan sa mga nagkamali, yung mga kontraktor na nagkamali, yung mga politiko na nagkamali, ang susi sa pagbabago, makinig kay Jesus. Sundin na ang Diyos. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Ang simple, hindi po ba? Pero tila ang hirap gawin. Bakit? Hindi rin kasi gusto magbago. Kaya nga kahit mali, pinapangatwiranan. Kaya sa huli, ang pagkakamali, hindi nagiging aral. At naiiwan lang itong mali. Mga kapatid, kahit nagkamali, hindi ibig sabihin, hindi na pwedeng bumawi. Matuto at wag nang ulitin. Pero higit sa lahat, balikan ang pangaral at isabuhay. Isabuhay. Balikan mo yung aral na natutunan sa pagkakamali. Ang Diyos, si Jesus, hindi napapagod mangaral. Ang kailangan lang, pinakikinggan. Iniingatan sa puso ang pangaral at sa huli, ang pinakaimportante, pinagtsatsagaang isabuhay. Amen? Amen. Paanyaya po, bukas, sa lahat na magsisimba, maaari pong magsuot ng puti. Kung alam mo at pinaglalaban mo na mali ang pagnanakaw at korupsyon. Ang simbahan, ang pinaglalaban, yung pagnanakaw na nangyayari. Yung korupsyon, hindi ang tao. Kaya kung tayo po ay may pinaglalaban natin ang korupsyon, pinaglalaban natin ang mga pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa, maaari po tayong pumunta sa EDSA, EDSA Shrine. Ito po ay pagtitipon para sa mga nakikipaglaban tungkol sa pagnanakaw at korupsyon na nangyayari. Hindi tayo anti-gobyerno o anti nung kahit na kanino o anti-politiko. Tayo ay anti-corruption. Yun ang ating pinaglalaban. At yun ang palati nating ipapangaral. Mali ang magnakaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.